kung gusto ho natin ng reconciliation, dapat wala yung kapalit na anumang kondisyon. Reconciliation, walang kondisyon. Oh, hindi niya po pwedeng nagkakasundo tayo pero gusto niyo papabalikin natin sa ganito. Ganito dapat natin gawin, etc. etc. Ito po ang naging tugon ng Pangulong Bongbong Marcos sa pahayag po ng kampo ng pamilya Duterte na kung talagang bukal sa loob ng Pangulong Bongbong ang pakikipagkasundo, dapat po pauwiin na sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong, ngayong ang kaso nasa ICC na, Kuya Benny, kahit Pangulo, magagawa ba niyang kunin? Kunin nyo na kasi, iuwi nyo na yan? Wala tayong jurisdiction na eh. Ipinasa na nila yung, kumbaga... Yun na ba ang sitwasyon doon? Yun ang sitwasyon doon. Ang jurisdiction nandun na. Well, if you will ask me, ha? But again, of course, kung talagang ipipilit ng Pilipinas at susulat doon na illegal yung naging pag-aresto dyan, na... Hindi, sabihin na, nasa jurisdiction na ito ng International Criminal Court eh. Idi-demanda natin yung International Criminal Court. Dahil ang isang bagay, lalo na itong pinag-usapan na ilegalidad, kapag yan, ang pinagbulan yan, poisonous tree. Ang fruit niya ay poisonous fruit. Yan. Kumbaga, hindi na maaaring sabihin legal pa yung pagkaka-aresto dahil illegal yung pagkaka-aresto rito. Kaya yung pag-hold nila roon kay dating Pangulong Duterte, illegal yun. So hindi pwedeng gawin ng Pangulo. Magpadala tayo ng 4 na sundalo doon. Kunin nyo. Buhay o buhay. Dapat buhay. Kunin nyo ang dating Pangulong Duterte iuwi sa Pilipinas. Hindi ubra. Yung kulong din sila. Ganon? Doon. Bakit pinilit nila yun? Kasi yun ang nagiging kondisyon eh. So, aywan ko lang kung totoo nga bang itong ibibigay na kondisyon. Well, ang nangyayari nga ngayon, kung makikita mo sa ngayon, sinasabi nga nila na pilit na nagkakaroon ng coercion, hindi coercion yung harassment doon sa mga tetestigo daw doon. Ganon? Yes, tayo nakatanggap. Sino na bato-bato, tsaka si... Hindi yun, yung mga kinuha rin nilang testigo sa... yung 40 mahigit ata. Quadcom, di ba? Yung mga yun, pilit nilang gustong patestiguhin din doon sa ICC. Ayun. Di ba? Na kung hindi, ay kakasuhan dito. Meron man pala mga... Meron mga ganon. Akala ko yung pamilya ng mga sinasabing biktima, etc., etc., dadalhin din doon sa ICC. Basically, malamang meron din padala doon. Malaking posibilidad yun. No? But what we're trying to say here is, yung mga gawa-gawa bang storya, pilit na ihahatid din doon sa ICC. Nakita naman natin, nangyari sa Quadcom, di ba, na hindi lahat credible yung binigay na statement. Merong mga gawa-gawa, gusto rin ata pati yun, ipadala sa ICC at yun ang maging testigo. Pero again, doon sa punto na, kasi yun ang nagpalutang ng reconciliation ng para baga ang kondisyon, sige, maniniwala lang kami na sincero ka sa iyong inaalok na reconciliation kung mapapauwi mo ang dating Pangulong Duterte mula sa Daig, papunta ng Pilipinas, parang imposible rin gawin ng Pangulo yun. Hindi, malabo yun. Wala naman talaga siya jurisdiction. So kahit gustuhin pa niya, kahit pag gustuhin niya, hindi niya mapapauwi yun. Hindi niya na mapapauwi yun. Kaya ang di kidnapin niya doon. Yun. Dukutin niya doon sa, di ba kung pwede? paano nila dinukot dito, ganun nila dukutin doon. Hindi ba pwedeng ganun yun? Hindi. Mas high-tech sila doon. Yun na nga lang, Hindi, baka naman nagustuhan na ng Pangulong Duterte. Masarap ata buhay niya ron eh. At saka walang sabi niya, mas okay dito. Yun nga lang, wala akong kakwentuhan dito. Wala akong makakita. Wala niya si Kuya Bongo dito. May boses pa tayo. Tingnan nga natin. Meron ba tayo nito? Direct? Yun naging pahayag ng Pangulong Bongbong sa bagay na ito? Ayun, sabi ko na sa inyo. Hindi ko may kibo itong aking mga kaharap eh. Sige nga, panoorin natin. No. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema.
Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition Tapos is na. That's not reconciliation. Bring That's SPR home daw po. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. Isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Yun nga yung hinanakit eh. Ayun. Ayun nga yung hinanakit. Malinaw. Kung ano yung hinanakit mo, di ayusin ko. Para guys, yun nga yung hinanakit, di ba? Na ipakulong yung amay. Di ba na... Pero teka lang, ang nag-offer na reconciliation ang Pangulo, di ba? Oo nga, bakit ganun? Di ba? Parang ganito eh. Parang binatukan mo yung bata. Tapos bati na tayo Ayun. Di ba? Sabi naman ng bata, batukan din kita. Hindi, bati na tayo. Ngayon, kung ayaw mo, di galit tayo. Ayaw mo eh. Di ba? Tama ba yun? Tama yung ganun senaryo. Diba? Hindi, ako doon, aywan ko lang kasi yung nagpalutang ng kondisyon, hindi naman ang pamilya Duterte. Di ba? Yeah. Pilit lang na itinatanong sa Pangulo at saka tinanong din kay Yusek Claire Castro Pero ang totoo, ang pinanggalingan niyang kondisyon na yan, hindi kay Sara, hindi sa pamilya Duterte. Narinig ko ata yung kay Senador Bato o kung sino man na kung talagang sincero anyang iniaalok na reconciliation, meron na anyang ganito. Pero again, hindi ko alam kung yun ay kasang-ayon ba sa kagustuhan din ng pamilya Duterte. Baka naman kasi hindi naman nila hinihingi yun. Di ba? Hindi nga eh. Ulitin ko, ibahin ko naman ng sample. Kumakain ng lollipop yung bata. Inagaw mo yung lollipop. Pagkatapos mo agawin, bati na tayo Sa tingin mo ba papayag yung bata na magkabati kayo na yung lollipop, hawak-hawak mo? Siyempre, babalik mo yung lollipop. Ito na lollipop mo. Hindi, sinubo niya. Tapos, sige, balik ko sa ito, lollipop. Hindi, yun na lang yan. Sige na, sundo na tayo. Okay na tayo. Ay, Kuya Benny, ito. Apektado ka ba ng trust? Apektado ng? Trust. Hindi naman ako gumagamit ng trust. Tiwala? Hindi ako gumagamit yan. Tiwala lang ako sa sarili ko. Tignan nyo. Tignan natin. Yung presidente, hindi apektado ng trust hindi siya apektado. Akala ko, no? Ano naman nasa isip mo? Akala ko. Tiwala. Di ba? Yung trust rating. Meron kasi lumabas na trust rating na sinasabing lalong bumaba ang trust rating ng Pangulo. Parang nag-blurred tayo ng konti. Parang nag-blurred ng konti signal natin Yung trust rating ng Pangulo bumaba. Pero hindi raw, pinagkibit-balikat niya lang. Ay, sige nga. Oo. Tingnan nga natin yung video yan. Pakinggan natin, panoorin natin. Mahal na Pangulo? Mahal nga. Ayun. Madaming pang survey, just don't base it on one. Well, again, let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Yun. Hindi pala siya sa trust, may tiwala. Sa perfect. Di ba? Perfect. Perfect ng... Performance. Perfect. Pero again, hindi ba kapani-paniwala na talaga nagkakaroon na ng problema? Ako, kasi itong trust and approval rating, lumabas din ito dati bago pa mag-eleksyon Ito ang talaga namang pinaninindigan at ginagamit ng administrasyon, di ba? Yeah. Bagamat itong second, parang last survey na
malaki din ang ibinaba ng Pangulo, di ba? Yes, yes. Well, Umangat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. ayan, Umangat din yung kay BP Sara Duterte. si BP Inday, no? Oo. Yan, ipinakikita po namin sa inyo, President Ferdinand Marcos Jr. Sa kabuuan ay 32%. Balik natin doon. Direct, doon sa, 32%. BP Inday, 50%. Pero, hindi nawawala yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. 63% pa rin. Oo, grabe. Di ba? Oo. Ganon Wala pa na rin po siya sa talaga. gobyerno, Yes. At saka nung siya'y nagretiro bilang Pangulo, siya lang ang halos, masasabi natin Pangulo, hindi bumaba ang kanyang trust rating sa very good. Di ba? Tsaka kung titignan mo, yung mga class, di ba? Hindi mo masabing ang class A, talagang para sa administrasyon. Dahil malaki pa rin yung ABC, tignan mo, 57 para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung kay BP Sara, 44. At samantala sa ating administrasyon, 25 kay Pangulong Marcos. So with this, hindi po tayo, we would rather take this as an early warning na kailangan umaksyon ng Malacanang. Hindi yung problema ng komunikasyon. Napalitan mo na ba yung papalitan daw yung yung communication na yung PCO na naman? Ganon? Na si Jay Ruiz daw ay papalitan. Hindi pa tumatagal si Jay, Yun na nga. At ang pwesto raw ay inoper kay Katunying at hindi raw tinanggap. Wala, malabo yan. Hindi papasok sa gobyerno yon. Okay, but again... Baka ako pa inalok dyan. Ikaw? Inalok ka. Ano inalok sa'yo? Yung tubig na malamig. Kaya nga namalat ako Oo, yun. So, kung titignan nyo, hindi ho komunikasyon ang problema ng Malacanang. Okay. Ang problema ng Malacanang, hindi niya ma-damage control yung krisis na nagagawa ng kanyang mga kasama. Yun. Okay, gaya na lang ng budget. Oo. Diba? Yung blanco-blanco. Until this very moment, walang malinaw na solusyon. Walang malinaw na may gumulong ang ulo dahil sa ginawa. Okay? Yung nangyaring pag-aresto sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron bang mga na-demanda? Meron bang mga nakasuhan? Malinaw naman na sinasabing may mali. Ano nangyari? Di ba? Binabaon sa limot. Alam nyo kasi ang Pilipino, although mabilis makalimot ang Pilipino, kapag binaon mo sa limot, yung bagay na yan, batik na itim yan. Kapag may batik na itim yan, yun lang ang nakikita sa laki ng papel na puti. Totoo. So sa madaling salita, sa 1,000 ginawa mong kabutihan na ipinahahayag ng iyong communication officer, isang mali lang po. Totoo. Ay dinitingnan yung isang mali. No? Kung kaya't ganito yung trust rating. So, hindi ho problema yung communication officer. Ang problema is yung solusyon doon sa nangyayaring mga problema na natatandaan ng taong bayan. Tama. Kasi naiiwanan, hindi na susolusyonan. Pero yung problema, halimbawa na lumulutang, agad mabilis na nasusolusyonan. Yes, yes. Magagamit pa nilang pabor para sa kanila yun . Yeah, diba? Gaya niya na, let's say, may nangyaring aberya. Sa nangyaring aberya, bigla lumabas ang Pangulo. Ikulong yan. Yan. Di ba? Pagka gano'n ang sitwasyon, abay natatandaan ng tao. Yung sinabi ng Pangulo, abay hindi dating ganyan yan. Yan na nga, ay nagalit na ngayon, kaya't ipinakulong. Yan. Di ba? So, ang ganda ngayon ng imahe ng ating Pangulo. Meron ngayon nangyari. Nagkaroon ng aberya sa isang ahensya. Tanggalin kagad yung sekretaring yan. Yan. Di ba? Dapat may mapakagod ka agad. Mag-resign kayong lahat. Hindi ho ganon. Ang isa yan, kahapon, binanggit namin ni Kong Dante yan. Kuya Benny, ang ganda ng pinalutang na punto. Kung meron tayong reset, kumbaga reset yan Kasi kumbaga reset sa computer. Pero... Kumbaga sa computer, reboot. Yan. Pero bago mo siya ibalik, yung mga cabinet secretary, ano naging pamantayan? Di ba? Ang isang secretary naman na inilipat mo, ano naging pamantayan? Bakit mo inilipat? At inilagay mo doon ba sa magiging kapakipakinabang? Yes. Gaya ni Lutilla, ang ganda ng ginawa sa DOE. Yan. Bakit mo ililipat sa DNR? Yun, ipaliwanag mo sa taong bayan yung kapag nabigyan mo ng magandang paliwanag yung taong bayan,
siguro naman magiging kapani-paniwala yung naging aksyon. Pero kung ang naging paliwanag mo, kasi yung tinanggal na sekretary, biyahe ng biyahe, kaya pinalit si Lotilla. Napakababaw po noon. Ang hirap i-communicate noon sa taong bayan, di ba? Anong sense? Di ba? Dapat mabigyan natin ng sense yung kada galaw ng Pangulo. Dahil kayo po, kung noong panahon na kayo po ay hindi pa Pangulo, ay ilan libo o ilang milyon na ang nakatingin sa inyo. Ngayon ay daang milyon ang nakatingin sa inyo. Ayan. Dahil kayo po ang Pangulo namin. Halimbawa, yung kay Secretary Jerry Acusar. Yes. Di ba? Ano naging pamantayan? Bakit siya tinanggal? Inilipat sa ganito? Bakit siya na-demote? Or naalis siya sa housing? At kung inilipat mo siya sa Pasig River, mas magiging epektibo ba siya? Di ba? Puputi ba ang tubig ng Pasig River? Diba? Inilagay Babango ba yan? natin, inilagay nyo halimbawa itong si Aliling. Ano ang katangian ni Aliling para mapaganda at matupad kaya niya ang mga programa para po dyan sa DSUD? Yes. Di ba? Yung mga bagay na yan, yan yung dapat na i-communicate sa taong bayan. Ayun. Para i-justify yung action. Oo. So, ganun din po, doon sa budget na nawawala, no? Yung gaya niyan, yung kinuha naman yung budget ng PhilHealth. Pero kung sinabi nyo, nung kinuha ng budget niyan, inilipat sa ganito, at ang naipagamot niyan, ganito karaming tao, ganito kalaking barangay yung napagamot natin, naayos natin. Abay, mas kapani-paniwala po yan. Ayun. Diba? Pero yung sinabi mo na tinanggal mo yung budget sa PhilHealth, nilipat mo, saan napunta? Nako. Tapos wala ka man lamang paliwanag kung ano. Kasi hinahanap talaga ng tao ng paliwanag. Ba't mo pa tinawagan ng courtesy resignation? Marami nabigla nga marami, di ba? Pagkatapos nung nagkaroon ka ng reshuffle, wala namang paliwanag. Bakit gano'n na nangyari? At bakit gano'n ang ginawa mo? Hindi. Pag sa akin sinabi, ba't ako magpapaliwanag sa inyo? Presidente ako. Ayun lang. Yun lang. Hindi ka pwedeng spoiled brat. No, dahil hindi ka na isang mucho dinerong anak lang. Bagay, ikay Pangulo na ng Pilipinas. sa pag-uwi ng Pangulong Bongbong galing sa Malaysia, sabi niya, Nakauwi na raw eh. o nga, ang sabi niya ngayon, ongoing pa rin ang assessment at saka doon sa performance ng mga cabinet secretary, kaya hindi pa raw nila Hindi, ang masakit nga, ma-reconfirm, gaya diba? niya, si Secretary Boying Remulla, Nako, isa pa yan, halimbawa. pinag-resign niya. Tapos, Umalis siya, ginawa naging niyang caretaker. Ba't pinag-resign mo? Dapat hindi mo na pinag-resign. Dahil Ayun. caretaker yun eh. Di ba? So, although hindi mo pa tinatanggap yung resignation, pero pangit nga naman. No, caretaker ng bansa, may resignation na nakasalang. Naka-resign pala siya, no? Dahil sa akin, kung ako tatanungin mo, hindi ko tatanggalin si Boying. Dahil unang-una, nakita naman natin yung pagiging loyal niya talaga at magtrabaho siya para sa Pangulo eh. Totoo. Kumbaga, nagpapakamatay na eh. Kahit Diba? bakit nabingit na nga sa kamatayan, no? Yun na nga. Ako, talagang dinidipahan niya ang Pangulo. Kung kaya't alam naman natin na hindi tatanggalin. ganun ba? Yes, pero ang atin, pero- bakit kailangan pang... ibalik mo na kung ibabalik mo talaga. Di ba? Hindi, pero ang balita pa, mataas na ugong din doon na baka mapalitan eh. Ganun ba? Sabi, yung kapatid daw, baka ang manatili. Sabi, aywan ko lang ha. Tignan natin sa mga susunod na araw. Tignan natin. Alam mo, unpredictable itong gobyernong ito eh. Unpredictable dahil alam mo, yun na lang si Chito Loizaga, si Maria Antonio Loizaga. Sa DNR. Sa DNR. Hindi natin akalain na palitan yan. Dahil ganun? talagang very close sa pamilya yan. Ganun ba? Family friend talaga yan. Okay, Kaya nakakagulat, no? But again, sabi nga naman ni Executive Secretary na biyahe kasi ng biyahe. Siguro, kung ako man ay close sa pamilya, inag-usap ko, alam mo na, magkakaibigan naman tayo, huwag kang sumamaan loob, baka sa tingin ko, mas marami ka pang pwedeng gawin. Ikaw naman ay kalahati ng Laguna, ikaw ang may-ari eh. Di ba? Yan ang pamilya Yulo eh. Yes, di ba? Yulo. Isa sa pinakamayamang mamamayan ng Laguna yan. Yan. Ikaw naman ay hindi maghihirap. Tsaka kahit ikaw naman ay mag-abroad, kaya mo naman sustentuhan yan. Di ba? Baka mas marami pang pwedeng magagawa kung ikaw ay nasa pribadong sektor na lang muna. Di ba? Dahil, siguro. Pero magaling siya eh. Yun nga lang, yung galing niya party lang.
Ayun. ng malaking responsibilidad ng DNR. Oho. Dahil yung climate change, parte lang ng malaki pang responsibilidad. Ayun. Yun. So, balikan natin yung impaksa natin na yung trust rating at approval rating ng Pangulo, totoo nga bang hindi nakaka-apekto sa kanya, bagamat yun ang kanyang sinasabi? Well, Oh. in a way, makaka-apekto yan. But of course, kailangan na strong ka, no? Oo. But you can see naman the body language of the President nung sumasagot siya, talagang nagbablush na eh. Oho. Kumbaga, of course, nasasaktan. Tao lang yan eh. Pero Diba? pinapanatili niya yung composure ng kanya sarili. Yes, Ha? but Tama. again, bilang payo ng saganang mamamayan, yun lang ho. Bawat problema, crisis management. Oho. Yan. Kumbaga, patay sunog. Oho. Di ba? Kada problema, bigyan nyo ng solusyon. Kasi ako- Alam nyo po, napakababaw ng taong bayan. Ay, totoo. Solusyon lang. I-please mo lang ang taong bayan, maunawaan ka niyan eh. Lalo pa nga ngayon, 3 taon ang natitira, sa loob ng 3 taon, pag hindi po kayo nagpakita na maganda rito, magagalit ang tao sa inyo. Alam mo, diretso yung kita, Matatapos ang ano na termino. lang ang natitira sa Pangulo? Anong natitira sa Pangulo? Ang natitira sa Pangulo ay ang pagmamahal ng tao dahil siya'y mabait. Iyan. Yan. Yung malumanay ba? Totoo. Okay. Malumanay. Pero hindi ho maaaring kainin ng isang nagugutom na Juan de la Cruz ang pagiging malumanay nyo, Ginoong Ayun. Pangulo. Kung kaya't it's about time na pakita natin na meron din tayong kamaong bakal. Iyan. Di ba? Hindi kamay na bakal. Oo. Di ba? Sa lahat ng bakal, yun ang malambot. Oo. Hindi Kailangan pwede. po ipakita Oo. natin na meron tayong kamaong bakal sa mga bagay na gaya niyan kapag may nagawa po Oo. ang mga tao sa paligid nyo. Kaya malapit o malayo sa inyo, ay kailangan po sintensyahan natin. Iyan. Di ba? Para makita ng tao, seryoso na. Oo. Sa natitirang 3 taon siguro, gagawa na ito ng mabuti para sa higit na nakararami. ha? Gaya nito, si Arnel Ignacio, gusto nyo lang tanggalin. Yan. Di ba? Gusto lang tanggalin, sinira-siraan pa. Oo. Di ba? Kung talagang merong kaso yung pinagbili ng lupa, di matagal nyo nang idinimanda yan. Bakit ngayong hinintay nyo tanggalin nung matanggal bago nyo ididimanda? At saka wala pa pala ata siya dyan eh. Nandyan na yan, Nandyan na pala niluluto na yan. Ayun pala eh. Tsaka may rason siya ha. Oo. Maganda yung binigay niya rason. Ilang bilyon ang binayaran Oho. sa mga hotel, lalo na noong pandemic. No? Oo. Ang OWA. Bakit ilang bilyon yan? Ba't hindi nila bumili na sariling gusali at sariling lupa ang OWA para merong titirhan ng ating mga overseas Filipino parang workers? hotel na lang, ano? Isang Oo. hotel, oh. Di ba? Totoo nga naman. Ngayon pinalalabas na mukhang may pag-aari nga. Yung iba nga, nauubos yung bilyon Hindi mo makita kung saan napunta Wala, kinain na raw eh. Naubos na. Nauubos. Nasa comfort room na rin.